So eto na nga po mga idol, Gilas update po muli tayo. Pero bago po tayo magsimula, hihiling lamang po ako ng isang like, subscribe, and pahit na rin po ng notification bell para updated po kayo sa ating mga daily Gilas update. So eto na nga po, no, matapos nga pong makakuha ng gintong medalya ang ating Gilas Pilipinas, dito nga lang po sa kakatapos na 2023 Asian Games ay may ibinunyag pa itong si PBA Chairman Ricky Vargas na may mga manlalaro nga daw po sanang gusto nilang kunin or makasama sa Gilas Pilipinas para sa Asian Games, ngunit di natuloy dahil nga po sa hinihinging malaking bayad. So nagkaroon pa ng issue, no? Nagkampiyon na nga ang Gilas Pilipinas, so dapat hindi na ito bino-brought out or speak out ng SBP kasi okay na. Pero dapat din natin malaman na malaking bagay ito. Siyempre nga, ang sinasabi natin dito, dapat yung mga Pilipino, hindi sila dapat nagdedemand na sobrang laki o dapat ganito. Dapat bayan ang pinaglilingkuran nila, hindi yung pera. So, may mga ilang pangalan po lumabas at tinutukoy. Dalawang player po kasi tinutukoy ng Gilas Pilipinas dito, no? Or ng SBP. Para nga daw dun sa malaking bayad na gusto nila. So, lumabas yung mga pangalan nga po. Number 1, itong si Mikey Williams, which is alam naman natin na tinawagan na noon ng SBP or ng Gilas Pilipinas para nga po lumaro dito sa 2023 Asian Games, pero hindi po siya pumayag or hindi siya sumasagot ng maayos yung kampo ni Mikey Williams at parang nagdedemand nga ng ganitong bagay or sabihin na natin pera. Tinatanong kung magkano siguro, pero hindi nagkasundo. Alam naman natin Asian Games, 'di ba? Hindi rin naman sigurado makakakuha ng gintong medalya. Kaya siyempre, ang una pinag-uusapan magkano. Yun po yung number 1 na tinasabi natin dito na tinutukoy ng SBP si Mikey Williams nga. Alam niyo, nagkaroon ng problema yan noon pa man, 'di ba? Ilang beses siyang hinihintay. Tapos na ang practice, no? Last practice, mga tune-up game, hinihintay dumating itong si Mikey Williams ng Gilas Pilipinas pero wala po siya. Ibig sabihin, posibleng siya yung tinutukoy ng SBP doon na isang player nga po, no? Na humihingi ng malaking bayad para makapaglaro sa Asian Games. So yung isang napag-usapan din, ito nga pong si Kai Sotto, no? So anong masasabi po ninyo? Kai Sotto daw ang sinasabi nila ng isang humihingi ng malaking bayad. Well guys, para sabihin ko po sa inyo, magkaiba ang FIBA World Cup sa Asian Games. Noon pa man, alam naman natin, nung natapos na ang FIBA World Cup, ay meron naman talagang naka-line up na kontrata itong si Kai Sotto sa B-League or sa Hiroshima Dragonflies. Doon na talaga siya nakadestino maglaro at wala talagang plano sa Asian Games. Alam naman natin yan at nilinaw na yan noon ng SBP, no? Sinabi nila yung mga young Gilas player natin sa B-League hindi talaga makakasama. So ba't si Kai Sotto sinasabi nila? Hindi lang naman si Kai Sotto ang naglalaro sa B-League, di ba? Andiyan sila Dwight Ramos, andyan sila Keeper Avena, o bakit si Kai Sotto? So, ang isa naman po sa sinasabi nila, ito daw po si Justin Baltasar. Ito nga po hindi nakapaglaro ng FIBA World Cup, no? At alam naman natin, naging issue yan dito kay Chot Reyes. At syempre, humingi ng pasensya itong si Coach Tim Con. So, ang sinasabi natin, no? Pero medyo malabo din ito si Justin Baltasar. Kasi nga naman, sabi niya noon, available siya anytime at gusto niya makapagbigay ng karangalan sa bansang Pilipinas. So ang nagiging question dito, bakit hindi siya sinama sa lineup nitong Asian Games 2023 ni Coach Tim Con, no? At nakita naman natin talagang hectic yung schedule nun at may mga natanggal pa na denied pa dito sa lineup pero hindi nakapasok itong si Justin Baltasar. So may posibilidad din na ganun nangyari, baka nagtanong ng offer at alam naman natin walang assurance pa sa gold medal kaya mababa lang siguro makukuha o expectation ni Justin Baltasar na pera dito sa Asian Games. Yung isa sa player na sinasabi nila, ito naman daw po si Bobby Ray Parks, no, Junior. At kung titignan po natin si Bobby Ray Parks o si Ray Parks, no, ay hindi nga nakuha doon sa Final 12 ng Gilas Pilipinas para sa FIBA World Cup. At talagang alam naman natin na hindi siya ganun ka-qualified para maglaro nga po dito sa FIBA World Cup. So kung titignan natin yung mga pagkakataon sa Asian Games, posible naman kasi nga wala na pong player doon. Pero ayon na rin sa ating mga nakuhang source, wala naman talagang pinapahiwatig na malaking pera or offer ito si Bobby Ray Parks. Dahil siyempre alam niyo naman maraming pera yan. Si Ray Parks talagang hindi yan nagdedemand ng malaking pera. At bukod pa po dyan, alam niyo naman, di ba? Si Ray Parks, okay lang sa kanya makalaro siya kung magkano ang offer na ibigay. So hindi siya nagdedemand ng sobrang laking pera para lang makapaglaro dito nga po sa Asia. So sa mga nabanggit ko po na player, sino po sa tingin nyo humihingi ng malaking offer para maglaro sa Asian Games? O sabihin na natin milyon ang gusto bago makapaglaro, no? Please comment down below po at pag-uusapan natin yan. Maraming salamat po.